Paano kung ikaw ang maging kabayaran sa utang ng iyong ama sa bilyonaryo sa paraang papakasal ka sa kanya? Mamahalin mo pa rin ba ang binata kung pagkamuhi ang nadarama mo sa kanya? Akin ka lang, Alice. Dahil binili kita mula kay Ramon ng 2.5 milyon. Hindi makapaniwala si Alice na siya nga binayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Valencia. At pagkalipas ng 3 taon ay dumating si Andrew Valencia upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Andrew ang kabayaran. Hindi siya papayag anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Andrew ay bibigay niya, wag lamang makulong habang buhay sa piling nito. Magandang araw mga kaibigan. Isa na muling series story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong bibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinuno ng matandang lalaki ang hangin sa puso niya at tinitigan ang nakasulat sa may pinto. Manuel Valencia Sr., President, Chairman of the Board. Ano nga sabihin nito kay Don Manuel sa pagkakataong ito? Kung sa bagay, madaling kausapin si Don Manuel. 20 taong mahigit ng buhay nito ay ginugol ito sa isa sa mga kumpanyang pag-aari ng mga Valencia at naging matapat itong empleyado. Kaya nga pinagkakatiwalaan itong pahiramin ng matanda ng malaking halaga dahil isa ito sa mga tapat itong pioneers noong halos nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Humaba ang palugit ng matandang Don, pero hindi nito nagawang bayaran ng malaking halagang salapi ang nautang mula sa may-ari ng multi-million paper company. Pinayuhan ito ng matanda na wag na ipagpatuloy anuman ang plano nito dahil tila kumuna itong humihila sa kanya pababa. Subalit, hindi ito nakinig. Ang pride nito ang nagtulak para wag tanggaping bigo. Ibinahid nito sa matanda ang malaking lupaing pagkaari nito sa probinsya. Subalit nung huli ay isang malaking pagkakamali ang nagawa ng matanda. Sana hindi iyon ang dahilan kaya ito ipapatawag. Hindi nito mapaniwala ang malalaman kaagad ng kumpanya ang kanyang ginawa. Kung sisingilin ng matanda ang balanse ng utang nito, ay mapipilitan itong ibayad ang natitira pang ari-arian. Ang malaking bahay na pag-aari ng mga pamilya nito sa loob ng ilang henerasyon, ang Villa Victoria at ang lupang kinatitirikan nito. Isang katok ang binigay nito bago pinihit ang siradura at tinulak pabukas ang pinto. Tuloy ka, Ramon. Bahagya ito napatatda sa pagpasok nang makitang hindi si Don Manuel ang nasa mesa. Magandang umaga po, Mr. Valencia. Alanganin nitong bati sa panganay na anak ni Don Manuel. Nasaan ang matandang Don? Bakit si Andrew ang narito? Kailan pa dumating ang anak ni Don Manuel mula sa ibang bansa? Ani niya sa kanyang sarili. Maupo ka, Ramon. Wika nito sa malamig at formal na tinig. Kung hindi ito kinakabahan kanina, ay biglang umusbong ang sunod-sunod na panik sa puso ng lalaki ngayon. Iba si Andrew sa ama nito. Kilala ito sa pagiging strikto at walang awa, masungit at dominante. Ito ang vice-presidente ng kumpanya, subalit paroon parito ito sa ibang bansa upang pangasiwaan ang pag-export ng mga produkto ng kumpanya. At ayon sa balita, ay si Andrew ang dahilan kung kaya tagumpay ang exportation ng mga produkto. Nasaan ho ang papa niyo, Mr. Valencia? Nag-aalangan tanong nito. Hindi ang papa nagpatawag sa inyo, kundi ako. Mula sa pagkakaupo, ay tumayo ang binata na lalo lamang nagdagdag sa nararamdamang kaba ng matanda. Mataas si Andrew at malaking lalaki. Kung wariin ito, ay tila langgam itong tinutunghayan ng higante. Hindi pa marahil nakakarating sa sangay mo ang memo mula sa mga primero ng buwang ito. At ako na ngayon namamahala ng buong korporasyon. Patuloy ni Andrew sa tinig na may halong sarkasam. Ikapitong araw na ngayon ng kasalukuyang buwan at nagpapahiwatig lang na hindi nito pinagkakabalang pansinin ang mga memo ng kumpanya.
Isang tikhim ang pinakawala ni Ramon na hindi nito gustong salubungin ang tingin ni Andrew. Kung ang pagkakautang mo lang kay Dad, baliwala sa akin yun, Ramon. Personal yung usapan nyo ni Dad. At bagaman binayaran mo ang mga ari-arian mo, ay hindi naging sapat. Patuloy nito na ang isang kamay inasa pantalon. Nagsasalubong ang mga kilay habang nagsasalita. Sinulya pa nito ang mga dokumento sa mesa at muling tumingin sa kanya. Pero hindi ko maaaring palampasin ang dispal kong ginawa mo sa kumpanya. Naniningkit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hinihintay itong magsalita. Hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Unti-unti ang paggitaw ng pawis sa kanyang noo. Paanong nalaman kagad ni Andrew iyon? Gusto kong malinaw ang lahat bago ko hawakan ang posisyon ni Dad Ramon. Bago pa man lumabas ang memo, gumawa na ako ng maraming pagsisiyasat sa lahat ng sangay ng kumpanya. Lalong higit ang sangay na pinamamahalaan mo dahil bukod tangi itong hindi kumikita. Patuloy ni Andrew nang hindi siya sumasagot. Matiim na nakatitig dito na tila nahulaan ng isip nito. Nag-alis siya ng bara sa kanyang lalamunan. Dinukot ang panyo sa bulsa at pinunasan ng pawis sa noo sa kabila ng malamig sa loob ng marangyang silid. Nanunuyo ang lalamunan niya. Investing funds is a crime, Ramon. Mapanganib nitong sinabi, bagaman marahan ang tono. You have been a fool para sirain ang tiwala sa'yo ng kumpanya. Nakalahati ng buhay mo dito mo iniukol. Pinayuhan ka na ni Dad na tigilan ang ginagawa mo pero hindi ka nakinig. Confidential ang report, Ramon. Walang nakakaalam maliban sa akin. Maliban sa aalisan kita sa tungkulin mo. I will not press charges. Sandali itong huminto sa pagsasalita na tila iniisip ang sasabihin. Yun ay kung babayaran mo ang napakalaking halagang naubos mo sa loob ng isang linggo. Nanlaki ang mga matang napatingala sa batang boss si Ramon. At sa nakikita nito sa mukha ni Andrew, ay natitiyak nitong hindi madaling mapakiusapan si Andrew Valencia. Pagkatapos ay tuluyang itong tumayo. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ibabahay ko na titira ko pang ari-arian sa San Miguel, Andrew. Mahinang sabi niya. Muling pununasan ang panyo sa noo. Tsinay ko na rin yan, Ramon. Pero hindi sapat ang mga iyong halaga sa mga naubos mo. Patuloy ni Andrew sa formal na tono. Kung pairalin ko ang awa sa lahat ng mga tulad mo, walang mangyayari sa kumpanya. Hindi biro ang perang nalugi mo at isang malaking krimen iyon. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan. Pagkatapos, ay dumuko sa bulsa nito si Ramon at inilabas ang envelope. Binuksan at may kinuha roon at nilapag sa mesa. Ang kahuli-hulihan kong pag-aari, Andrew. Wika nito sa nagbabarang na lamunan. Tinitigan ni Andrew Valencia ang nasa mesa. Matagal at matiim. Pagkuway dinampot ito at tinitigan ng malapitan. Walang emosyong ibinalik ang tingin sa matandang lalaki. Ipapahanda ko ngayon ang mga papeles, Ramon. Formal niyang sabi. Minuksan ang drawer at pinasok roon ang binigay nito. At saka naupo at bumuntong hininga. Mananatili ka sa pwesto mo, Ramon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ng matandang lalaki. Pagkuway tumayo at nagpaalam na. Nang maisara ang pinto, ay muling kinuha ni Andrew ang kabayaran at tinitigan iyon. Ipinapasok pa lamang ni Alice ang owner jeep sa gate ng villa. Inapuna na niya ang isang Mercedes-Benz na itim na nakaparada sa garahe. Kaninong kotse yan? Tanong ni Kevin, ang kasintahan niya. May bisita ba ang tiya Sally mo? Ang ganda naman ng kotseng yan. May pangingimbulong dagdag nito. Siguro nga. Pero sino kaya ang bisita niya? Si Alice habang pinatay ang makina ng jeep at saka bumaba. Nilingon si Kevin. Tutuloy ka ba? Oo naman. Para malaman ko rin kung sino may-ari ng kotseng yan. Baka buyer ng kopra. Sad pa ng dalaga.
Kilala naman natin ang sakyan ni Mr. Chua. At saka si Mr. Chua lang naman ang pinakamalaking bar ng kopra sa bayang ito. Saad pa ni Kevin. Hindi natin malalaman kung hindi tayo papasok. Halika na. Tuloy-tuloy nang pumasok sa loob ang dalawa nang biglang bumukas ang malaking pinto ng villa at iniluwa ang isang lalaki nun lamang nakita ni Alice sa buong buhay niya. Napahinto siya sa pagakbang sa tingin pinukol sa kanya ng lalaki. Pagkatapos ay kay Kevin at muling binalik sa kanya. Madilim ang mga mata nito na tila nagmamasid sa pagkakatingin sa kanya. Nagtagal ang pagtitig nito sa kanya na hindi mo unawaan ni Alice ang matinding pagbilis ng pintig ng puso niya. Pagkatapos, inagtuloy na lalaki sa kotse nito. Sinundan ng tanaw ng di makahumang dalawa ang paglabas ng sakyan mula sa garahe at ang pagtakbo nito palayo na nag-iwan ng alikabok sa daan. Dumating ka na pala, Alice. Wika ni Sally na bumungad sa pinto. Hindi ko narinig ang pagparada ng kotse mo. Inalis ang dalaga ang tingin sa papalayong sakyan at binaling sa tiyahin. Sino ang bisita ninyo, Tia Sally? Sandaling lumikot ang mga mata ng matandang babae. Ano kasi? Isang daring kakilala ng papa mo, iya. May mahalaga ng bagay siyang ipinaalam sa akin. Pumasok ka na. Wika nito sa pamangkin na hindi pinansin si Kevin at muling pumasok sa loob ng kabahayan. Wala ata sa mood ang Tia Sally mo. Ang mabuti pa, tutuloy na lamang ko umuwi. Mabuti pa nga. Mag-abang ka na lamang ng tricycle dyan. Aniya, na akmang papasok nang hawakan siya ng binata sa braso. Yung date natin sa linggo, ha? Sige na. Baka marinig ka pa ng tiya. Itinulak niya ang lalaki at nagmamadaling pumasok ng bahay. Nasa bintana ang matandang babae at tinatanaw ang pag-alis ni Kevin. Pagkatapos ay binalingan ang kanyang pamangkin. Ngayon nakatapos ka na ng pag-aaral mo, Alice. Ano ang mga susunod mo plano? Tanong ni Sally sa dalaga. Hindi naman inaasahan ni Alice ang tanong na iyon. Ano kaya ang gagawin ni Alice kapag nalaman niya na si Andrew ay ang kanyang papangasawa? Kumislap ang mga mata ni Alice. Una ay binalak kong magpunta ng Maynila, Tia Sally. Gusto kong maghanap ng trabaho roon o di kaya ay magbakasyon na muna roon. Akmang magsasalita ng pagtutulan ang tiyahin sa sinabi niya kaya agad siyang nagpatuloy. Pero nagbago ang isip ko dahil natitiyak kong hindi kayo papayag na pumaroon akong mag-isa. Isa pa, sobra-sobra naman ang kinikita ng niyugan sa atin ay hindi na nga kailangang maghanap pa ako ng trabaho sa Maynila. Tama ang naisip mo, iha. Ito ngang niyugan ay hindi ko na nga kayang pangasiwaan. Alam mo namang matanda na ako. Marahil ay magagamit mo ang natapos mong accounting sa pangangasiwa sa lupain. Sayang nga lamang, tiya, at hindi man lang nakita ng daddy ang pagtatapos ko. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga sa pagkabanggit sa ama. Hindi nga nito nakita ang pagtatapos niya nitong nakaraang buwan at may karangalan pa. May 2 taon nang namamatay si Ramon. Heart attack. Sandali lang iyon at muling pinasigla ang mukha. Gusto ko nga sanang unahan na si Kevin sa pagsasabi sa inyo ng plano namin, Tia Sally. Dugtong niya na ikinalingon ng makanda sa kanya sa marahas na paraan. Anong plano? Inaalok na niya akong pakasal na kami, tutal daw ay nasa hustong gulang na kaming pareho. Walang anumang pahayag ni Alice. Namutla si Sally sa sinabi niya. Hindi mo sinabi sa aking nobyo mo na ang lalaking iyon, Alice. Nag-aakusa nitong sinabi. Ngumiti ang dalaga. 1 buwan pa lang halos kaming magkasintahan, tiya. Ang sabi ninyo, pag nagtapos na ako, ay maaari na akong makipag-boyfriend. Sinunod ko ang sinabi ninyong huwag magkaroon ng nobyo habang nag-aaral. Hindi malaman ni Sally ang sasabihin. Lumakad patungo sa lumang piano at wala sa loob na inayos ang mga sariwang bulaklak sa florera na nakapatong sa ibabaw. Tumingala sa nakasabit na larawan ni Ramon at Victoria noong bagong kasal ang mga ito. Pagkatapos ay itinuon sa larawan ni Alice na kuha noong graduation nito na nakakwadro at nasa ibabaw rin ng piano.
Taglay ni Alice ang ganda ng ina, subalit hindi maputi ang balat nito tulad ni Manuela, kundi nakuha ng dalaga ang morenong balat ng ama. Gayunpaman ay hindi naging hadlang iyon upang makabawas sa ganda nito. Sa nakalipas na 3 taon ay hindi iilang kabinataan ang nagtangkang suyuin ng dalaga. At kung hindi marahil sa mahigpit na pangakong binitiwan nito sa kanya, ay noon pa nagka-boyfriend si Alice. Kung nagkataon, ay isang malaking problema. 21 ka pa lang, Alice, at ang batas natin ay nagsasabing 25 ang hustong edad ng babae. Bakit kailangang makipagnobyo ka at ngayon ay sasabihin mo sa aking mag-aasawa ka na? Wika nito sa bahagyang nanginginig na boses. Lumapit sa tiyahin si Alice at yinakap ito mula sa likod. Ang tiya talaga, plano lang naman iyon at hindi pa ako sumasang-ayon. At kung sakaling mag-aasawa ako ay dito ko pa rin gustong manirahan sa villa dahil ayokong iwan kayo dito. Inikot nito ang buong kabahayan. 4 ang silid sa itaas at 1 sa ibaba bilang guest room. Sobra-sobra ang laki ng bahay sa kanilang lahat. Sandaling hindi nagsalita ang matandang tiyahin. Pinag-aaralang mabuti ang sasabihin sa pamangkin. Kung papapuntahin kita ng Maynila para magbakasyon, maipapangako mo ba sa aking makikipag-break ka kay Kevin? Hindi malaman ni Alice kung matatawa o hindi sa sinabi ng tiyahin. Bakit kailangang makipag-break ako kay Kevin, tiya, kung magbabakasyon ako sa Maynila? Pag uwi ko dito, ay liligawan uli ako nun at sasagutin ko uli siya, bukod sa hindi papayag yung tao na makipag-break ako sa kanya. May ibig ka ba kay Kevin, Alice? Sasagutin ko ba naman siya kung wala? Ang tiya talaga. Ngumingiti niyang sinabi bago muling bumalik sa sofang nara at linakap ang malaking almohadon. At ano sa palagay mo ang ipakakain niya sa iyo kung hanggang ngayon ay wala siyang trabaho, Aber? Hamon ng matanda. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin iyan sa mga magulang niya, gayong 2 taon nang nakatapos ng kolehiyo iyan. Ang sabi ni Kevin ay madali nang maghanap ng trabaho pagkasal na kami. Mabuway na sagot ng dalaga. Kung sa bagay, kahit siya ay ilang beses nang inungkat sa binata ang tungkol sa bagay na iyon. Madaling maghanap ng trabaho? Ulit ng matanda na tumaas ang tinig at mga kilay. Anong trabaho ang madali niyang mahahanap dito sa bayan natin, maliban sa gawaing bukid na sa palagay ko ay kinamumuhian ng lalaking iyan? Hindi naman ganun si Kevin, tiya. Pagtatanggol niya sa nobyo. May nangyari na ba sa inyo? Tanong pa ni Sally na tinitigan siya ng matiim. Bumulalas ng tawa si Alice sa tanong ng tiyahin at sa ekspresyon ng mukha nito. Tinatanong kita, Alice, huwag kang tumawa. Napalis ang tawa sa dalaga sa otorizadong tinig ni Sally. Hindi siya ginagamitan ng matanda ng ganoong tono. Nagtataka siya dahil walang kabagay-bagay ang pinag-uusapan nila. Alam ninyo ang sagot doon. Relief ang bumalatay sa mukha ng matandang babae. Aayusin ko ang pagbabakasyon mo sa Maynila sa susunod na linggo, Alice. Mariing wika nito bago lumakad patungo sa kusina. Naiwang nagpataka ang dalaga. Alam niyang ayaw nitong pupunta siya ng Maynila. Ngayon ay aayusin naman daw ang bakasyon niya roon. Nang sumunod na araw ay panauhin ni Alice si Kevin. Niyakag niya ito sa hardin dahil paraot pantu si Sally sa sala na tila sundalong binabantayan sila. Ang bakit ba hindi na tuma sa akin niyang tiya mo? Angal ng binata. Huwag mo nang pansinin si tiya. Overprotective lang iyon sa akin. Hindi na niya sinabi sa kasintahan na nais ng tiyahing makipag-break siya dito. Gusto niyang magbakasyon ako sa Maynila ng 1 buwan at sa linggo na niya ako gustong lumuwas. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na hinila siya paupo sa batong bench sa ilalim ng 2 puno ng palm trees. Isinabi mo na ba sa kanyang gusto na nating magpakasal? Iyon nga ang dahilan kaya gusto niyang pagbakasyonin ako sa Maynila nang wala sa oras. Pumayag ka naman? Bahagyang angil ng binata. Naggibit ng mga balikat si Alice. Well, maliban sa talagang gusto kong tumungo roon, ay natitiyak kong hindi ko mapapahindian ng tiya. Kung ganon, ay magtana na lang tayo kaysa gumawa ng paraan ng tiya mong paghiwalayin tayo. Alam ko naman talagang lagi na akong bad shot dyan eh. Suhestyon nito at kinabig siya payakap. Kung sa bagay, mga bata pa naman tayo, Kevin. Bakit kailangang magmadali tayo? Hindi niya natapos ang gustong sabihin dahil biglang sinii siya ni Kevin ng halik. Nagpaubaya si Alice. Paminsan-minsan ay gusto niyang madarang sa kapusukan ng kasintahan. Makalipas ang ilang segundo ay pinakawalan siya nito.
Hindi ako naniniwala sa long engagement, Alice. Wika nito, still catching his breath. Isa pa, ang tagal ko nang gustong maging magkasintahan tayo. Ikaw lang ang nagpatumpik-tumpik. Tapos ngayon ay gusto pa ng tiya mong papuntahin ka ng Maynila. Wala pang 1 buwan mula nang maging magkasintahan tayo tapos magkakahiwalay na. 1 buwan lang, Kevin. At samantangahin mo ang pagpawala ko at sikapin mong makahanap ng trabaho para pagbalik ko ay wala nang maidadahilan ng tiya na ayawan ka. Aniya dito. Sandaling hindi kumibo ang binata, pagkatapos ay hinawakan ng palad niya. Hindi suliranin niyon, Alice. Tiyuhin ko ang may-ari ng malaking hardware sa bayan, di ba? Matagal na akong inaalok nung tauhan ng tindahan at suswerdo ako bilang manager. Nagkibit ng mga balikat ang dalaga. Kung sa bagay ay alam niyang pinsan ng ama ni Kevin ang may-ari ng pinakamalaking hardware sa bayan nila, kaya hindi nga magiging problema ng binata iyon. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit binibiting nito ang pagtanggap sa trabaho. Naputol ang pag-iisip niya nang muli siyang kabigin ng binata at hakanin. Umiwas siya sa pagkakataong iyon. Please, Kevin, baka makita tayo ng Tia Sally. I can't help it, Alice. You're so sweet. Sana'y akin ka na. Patuloy ni Kevin na muli siyang akmang yayakapin. Kumawala siya mula rito at tumayo. Pagkasal na tayo ay magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin, Kevin. Banayad, subalit determinado niyang sagot. Napakatipid mong bumigay. May himig ng tampo ang tinig nito. Ayokong magbuntis ng walang asawa. Oh, come on, Kevin. Alam mong hindi lang halikang mangyayari pag pinayagan kitang gawin ng gusto mo sa akin. Hindi nangyaring nagkasama tayong hindi lumikot yang mga kamay mo. Pakiwari ko ba ay ikaw yung Egyptian dancer na maraming kamay? Nagbibiro siya at nanunukso, pero sa liwanag na nanggagaling sa veranda ay nakita niyang napiko ng kasintahan. Daig mo pa ang tao sa una. Kahit kailan ay wala akong natatandaang hinalikan kitang bumigay ka ng tuloy-tuloy. Lagi nang may reservation. Hindi tulad ng dating girlfriend mong si Celine, ganun ba? Balik niya rito. Nagkibit ng mga balikat si Kevin. At least, pinatunayan niyang mahal niya ako. Anyway, bakit ba natin pag-uusapan si Celine? She's a thing of the past. Ikaw ang mahalaga sa akin ngayon. Muli nitong suyo sa dalaga. Pagkatapos ay biglang kumislap ang mga mata. Kung talagang pagbabakasyonin ka ng tiyo mo sa Maynila, ay sasama ako, Alice. Sasama? Sa palagay mo ba ipapayag si Tia Sally noon? Kung malalaman niya ay hindi. Patuloy nito sa nabuong plano. Anong ibig mong sabihin? Magkita na lang tayo sa bus at pagdating natin sa Maynila ay magkasama tayong mamamasyal, di ba? Kung sa bagay, saanggon niya. Ano ba ang gagawin niya sa Maynila kung nag-iisa lang siyang mamamasyal roon? Halika na nga sa loob at baka lumabas ang Tia Sally. Nagpahinuhod si Kevin. Buo ang plano na makakasama ang dalaga sa Maynila at pagdating doon ay walang Tia Sally na makakasagabal sa gusto nitong mangyari upang mapapayag na makasal si Alice sa kanya. Pagpasok ng dalawa ay nakita ni Alice si Sally na may kausap sa telepono. Agad itong nagpaalam sa kausap niya nang masulyapan silang papasok. Magpapaalam ka na ba, Kevin? Wika nito na nakataas ang leeg sa pagkakatingin sa binata. Tumiim ang anyo ng binata bagamat tumanggo. Ganun na nga ho. Pinisil nito ang palad ni Alice at nagpaalam sa kasintahan. Sino ang kausap ninyo, Tia Sally? Tanong ng dalaga nang makaalis si Kevin. Ang kaibigan ko na siyang tutuluyan mo sa Maynila. Sagot niya na umiwas ng tingin. Tara na maghapunan, iha. Sasalubungin ka sa istasyon ng bus sa Maynila, Alice? Wika ni Sally nang nasa terminal na sila. Ang kaibigan ba ninyong ito ay lalaki o babae, Tia? Tanong ng dalaga. Hindi malaman ni Sally kung paano nito sasagutin ang tanong. Lalaki ang kaibigan ko, iha, pero hindi ako nakasisiguro kung babae ang sasalubong sa iyo.
Bahagyang nagdikit ang mga kilay ng dalaga. Kilala ko ba ang kaibigan ninyong ito, tiya? At saka, hindi ba nakakahiyang sa kanya ako tutuloy? Bago pa nakuhang sumagot ni Sally, ay nalingunan nito ang aircon bus na sasakyan ng dalaga na palabas mula sa garahe. Nakahinga ito ng maluwag. Mabilis na tumayo at dinampot ang maliit na maleta ni Alice. Ayan na ang bus, Alice. Halika at sumakay ka na. Nauna na itong salubungin ng bus kasabay ng ilang mga pasahero. Teka, tiya, paano ko siya makikilala? Pahabol na tanang ng dalaga. Kilala ka niya at lalapitan. Oh, sige na. Halos ipagtulakan ni Sally ang pamangking papanhik ng bus. Hindi na nakapagtanong pang muli si Alice dahil may mga pasahero nang gustong pumanhik sa bus at nakaharang siya. Pumanhik na siya at kinakabahang hinanap ng mga mata si Kevin dahil baka mamataan ng tiyahin. Nang umandar ang bus ay saka palang umalis ng terminal si Sally. Nakasakay na siya ng tricycle nang mapunang huminto sa di kalayuan ang bus. Wala sa loob itong lumingon at isang lalaki ang kilalang-kilala nitong nagmamadaling sumakay ng bus. Tumiim ang mukha niya at akmang hahabol pero nagbago ang isip. Tinungo ang opisina ng local telephone company. Sa bus ay tumabi kay Alice si Kevin. Hindi ka ba nakita ng tiya Sally? Nag-aalalang tanong ni Alice dito. Paalis na siya nang lingunin ko, nakangising sagot nito. At saka, kung makita man niya ako, may magagawa pa ba siya? Tumanaw sa labas ng bintana ang dalaga. Minsan man sa buhay niya ay hindi niya nagawa ang ganito, ang maglihim sa tiyahin. Pagkatapos ay muling bumaling sa nobyo. May sasalubungin sa akin sa estasyon ng bus, Kevin? Ano? Nabitin sa ere ang bag nitong ipinapanhik sana sa baggage grill. Sino naman? Hindi gaanong nilinaw ng tiya Sally. Sa kanila ako tutuloy. Anak ng mura ng binata na ikaningiwi ng dalaga. Padabog na inilagay ang bag sa lagayan. Hindi maaari yon, Alice. Paano tayo magkakasama? E di dumalaw ka sa bahay ng kaibigan ng tiya. Siguro naman hindi ako pagbabawalang tumanggap noon ng bisita at marahil ay ikatutuwa pa noon na may makakasama ako sa pamamasyal. Kung sa bagay, medyo huminahon si Kevin. Sino raw ba ang kaibigang ito? Beats me. Nagkibit siya ng mga balikat. Hindi ko na naitanong dahil lumalabas na ang bus. Another old maid friend perhaps. Amused na sagot ni Kevin na inakbayan ng dalaga. Nagpaubaya si Alice at hindi na sinabi sa nobyo na lalaki ang kaibigan ng tiyahin. Marahil ay matandang kaibigan din ng daddy niya nung nabubuhay pa ito. Siguro ay mag-asawa ang sasalubong sa kanya. Humilig siya sa sandalan at inihanda ang sarili sa kulang 4 na oras na biyahe pa Maynila. Nangangalahati na sila sa biyahe nang sa paglabas nila ng isang istasyon na hinintuan ng silasakyang bus ay napuna ng dalaga ang isang itim na Mercedes-Benz na umaagapay sa bus. Pagkatapos ay biglang nagsalubong ang mga kilay. Tila yata kahawig noong Mercedes-Benz na nasa kanila noong kamakailan. Pagkatapos ay umiling din. Kamukha lang marahil. Nangiti siya ng lihim. Masarap sigurong sumakay sa ganoong sasakyan. Komportable tulad ng gamit ng lalaking bisita nila. Sa isang sandali ay pumasok sa isip niya ang mukha ng lalaki. Ang tila galit na pagkakatitig nito sa kanila ni Kevin. Pero agad din niyang inalis sa isip iyon at muling itinuon sa kutsing hindi naman gaanong lumalayo sa bus. Hindi sila mahirap at isa sa may mga sinasabi sa bayan nila ang daddy niya. Pero maliban sa isang pickup at owner jeep ay walang ibang sasakyan mayroon sa kanila. Kung sa bagay ay praktikal lang mga iyon sa paligid ng Niyugan at Saraf Road sa bayan nila. Maliban sa daddy niya na modelong kotse ang gamit pag umuwi ng San Miguel. Subalit hindi naman ito nagtatagal at bumabalik din agad ng Maynila dahil sa trabaho nito sa kumpanya ng mga Valencia. Kung tutuusin ay hindi kailangang magtrabaho sa Maynila si Ramon. Sa Niyugan lang ay magagamit na nito ang kaalaman, subalit hindi ang trabahong bukid ang gusto ng ama. Nang mamatay ang mama niya, ay lalo nang dumalang na umuwing San Miguel ang daddy niya. Sa pagkakaisip na iyon sa ama, ay may nahagi pang paningin na sa likuran ng kotse nang kabigin siya ni Kevin. Kung magtana na lang kaya tayo ngayon, Alice? Wika nito na nagpawala ng pansin niya sa natanaw. Ano ba ang sinasabi mo? Huwag na tayong tumuloy ng Maynila. Bumaba tayo sa susunod na bayan at magtana ng tuluyan.
Ayoko nang iniisip mo, Kevin. Hindi ko magagawa sa Tia Sally iyon. Pinagkatiwalaan niya akong lumakad mag-isa pagkatapos ay gagawin ko iyon. Pumalatak ang binata. Alam mo, minsan ay iniisip ko kung mahal mo nga ba ako. Lahat na lang yata ng suhestyon ko ay ayaw mo. Maghanap ka ng trabahong maaari kong ipagkakatiwala sa Tia Sally at pakakasal tayo. Hindi na niya idinugtong ang sinabi ni Sally na mana lang niya ang gusto ni Kevin sa kanya. Hindi siya naniniwala roon. Hindi iyon ang pagkakakilala niya sa kasintahan. Totoong palikero ito pero hindi marahil mapagsamantala. Sinabi mo yan, pagbabalik natin ng San Miguel ay tatanggapin ko na ang alok ng tiyuhin kong pangasiwaan ng hardware nila at hindi mo natatanggihang pakasal sa akin. Hindi na sinagot ng dalaga iyon at inihilig ang ulo sa balikat ng nobyo. Hindi na niya namalayang nakatulog siya. Ginising niya si Alice nang pumasok sa terminal ang bus. Nandito na tayo, Alice. Banayad nitong yugyug sa kanya. Okay. Marahan siyang nagmulat ng mga mata. Inikot muna ang paningin sa loob ng bus at pagkatapos ay sa labas ng bintana. Hindi agad sila umalis sa bus upang huwag makipagsiksikan sa ibang mga pasahero. Binuksan ang bag at inayos ang sarili. Itinali ang mahabang buhok. Let's go. Yakab ni Kevin na isinabit sa likod ang knapsack nito at inabot sa itaas ang maleta niya. Sino kaya ang sasalubong sa atin? Well, I hope na hindi kanya makilala. Baka kilala ko, Kevin, dahil kilala raw ako, sabi ng tiya. Baka mamaya taga atin at makita ka at magsumbong sa Tia Sally. Naisip ng dalaga sa huling sandali at nag-aalalang nilingon ang kasintahan. Malalaman natin. Isa pa, hindi ako nag-aalala dahil pakakasalan naman kita. Sa ibaba ng bus ay iginala ng dalaga ang paningin sa pagbabaka sakaling makilala ang sasalubong sa kanya. Miss Alice Montales, isang may gulang na lalaki ang nasa harap niya. Oho, ako na po. Ito ba ang salubong niya? Ang kaibigan ng Tia Sally niya? Marahil ay malapit na sa 40 ang edad. Nasaan ang maleta ninyo? Nilingon ng dalaga si Kevin. Sinundan ng lalaki ang mga mata niya at nalaman na maleta niya ang hawak ng kasintahan. Inabot ito mula sa binata. Nasa parking po ang sasakyan. Halina kayo. Paano ako? Si Kevin na hinawakan siya sa braso. Saan tayo magkikita? Paano ko malalaman kung saan ka nakatira? Naguguluhang umiling ang dalaga. Bakit ba napayag-payagan pa niyang sumama ang kasintahan? Tiyak na malalaman ito ng tiya niya. Tiyak na tatawag ang tiya niya sa kaibigan upang itanong kung nakarating na siya at mas o menos ay sasabihin nitong may kasama siya. At bibigyan lang niya ng alalahanin ng matandang babae. Sasamaan kita siya kung saan ka dadalhin ng lalaking iyan. Ano ang malay ko kung iyan nga ang sinabi ng tiya mong sasalubong sa iyo? Umagapay ito sa paglakad niya habang sumusunod sa lalaki. Hindi pa sila gaanong nakalayo nang napuna ng dalaga ang sasakyang tinutungo ng lalaki. Ang Mercedes na itim. Bahagya siyang umiling. Maraming Mercedes na itim, ani niya sa sarili. Nang napagtuunan niyang pansin ang sticker na nakadikit sa salamin sa likod ng kotse, parang logo ng kumpanyang pinagtrabahuan ng daddy niya. Oo nga, biglang napagtanto ng dalaga. Parang napunan na niya kanina iyon ang natapat sa bus pero nabaling kay Kevin ang pansin niya. Natitiyak kong iyan nga ang susundo sa akin, Kevin. Bulong ng dalaga sa kasintahan. Paano mong natiyak yon? Ganting bulong ng binata. Bago pa makasagot ang dalaga ay bumukas ang pinto at sa ikalamang pagkakataon ay muling nakita ni Alice ang lalaking bisita ng Tia Sally niya. Nahinto siya sa paghakbang and held her breath. Sa pagkakataong ito'y sinuyod niya ito ng tingin. The man must be 29 or 30. He had the height. Ang mga matay kasing itim ng uwak and a face that's startlingly rugged at kinakabahan siyang di mawari dito. The man is formidable, a dangerous male species. Inihahayag ng mukha nito ang ruthlessness. Sino ang lalaking ito? Paano naging kakilala ng Tia Sally niya ang taong ito at hindi niya nalaman? Miss Montales, bungad nito sa malalim na tinig, may bahagyang pagkaarugante. Ang mga matay sa kanya lang nakatuon na tila wala siyang kasama. Ako si Andrew Valencia. Andrew Valencia, agap niya sa sinasabi nito, ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng daddy niya. Bagaman ito lamang ang pangalawang pagkakataong nagkatagpo sila ng Andrew na ito, ay hindi iisang beses niyang narinig na nagkwento ang ama niya tungkol dito. Bakit hindi ka pa magpabukas, Daddy?
Bakit kailangang bumalik ka kaagad ng Maynila? Saad ni Alice sa ama. Kailangan, Alice. 2 araw lang ang ibinigay na leave sa akin ni Andrew Valencia. Ayokong maipatawag niya. He is ruthless and inconsiderate. Wika ni Ramon. Baliwala dito ang mga taon na ginugol ko sa kumpanya. Hindi siya katulad ng among si Don Manuel. But you're not an ordinary employee, Dad. Protesta niya. Manager ka ng isa sa mga branches ng kumpanya nila. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ramon. Hindi mo siya kilala, Alice, iha. And I hope hindi darating ang araw na magkakilala kayo. Tumikhim si Andrew na nagpabalik ng isip ni Alice sa kasalukuyan. Nilakihan ng lalaki ang bukas ng pinto ng kotse. Sumakay ka na, Alice. Naguutos ang tinig nito na inalis ang Miss Montales at ginamit ang pangalan niya. Teka, saad ni Kevin na humakbang pauna at hinawakan sa braso si Alice. Saan mo dadalhin si Alice? Kasama niya ako. Walang emosyong tumingin kay Kevin si Andrew. Hindi sinabi sa akin ni Sally na may kasama si Alice, mister. Ang imbitasyon ko'y para lamang sa kanya. Wika nito sa magalang na paraan pero gustong panginigan ng laman ni Alice sa paraan niyang pagkasabi. At nakita niyang bahagyang napaatras si Kevin. Kasama ko si... Balak niyang pagsamahin ang kasintahan kung saan man siya dadalhin ng lalaking ito. Nakararamdam siya ng hindi maintindihang takot para dito. My hospitality do not extend to a male companion. Agap ni Andrew sa sasabihin ni Alice. Please, nakikiusap ang tinig niya. Kung hindi siya maaaring sumama, siguro ay maaari niyang malaman kung saan ako nakatira. Magkasintahan kami. Na para bang ang huling sinabi niya ay proteksyon laban sa lalaking ito. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito. Isang tarheta ang dinukot ni Andrew sa bulsa ng polo shirt at inaabot kay Kevin. Nariyan sa tarhetang iyan ang address ng bahay ko. Formal nitong sinabi. Pagkatapos ay muling nilingon si Alice at hinawakan ng door handle ng kotse upang papasukin na ang dalaga. Isang mahabang paghinga ang pinakawalan ng dalaga. Pakiramdam niya'y nasa loob siya ng isang kulungan at kinakapos ng hangin. Sinabi ni Sally na masunurin kang bata, Alice, pero mukhang hindi alam ng tiya mo ang mga bagay na ginagawa mo sa likuran niya. Ani ni Andrew na nilingon siya. Bahagyang pinamulahan ng mukha si Alice sa sinabi nito, kahit paano ay nakaramdam ng guilt. I saw your car in San Carlos. Nauutal niyang sinabi. Iniwas sa kanya ang usapan. May sinadya ka doon o talagang alam mong sakay ako ng bus? I am in the middle of an important conference nang tumawag si Sally upang sabihing kasama mo ang lalaking iyon paluwas. Walang emosyong sagot nito. Nanlumo ang dalaga sa narinig. Nahihiya sa ginawa. Inuutos ko na lang sana kay Anton ang pagsalubong sa sinasakyang bus upang tiyaking naroroon ka hanggang makarating ng Maynila. Pero hindi ka kilala ng driver ko, kaya minabuti kong ako na lang. Napapikit ang dalaga sandali. Naguguluhan. I know you're an important person, Mr. Valencia. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mag-abala ka ng ganito. Kung sinang-ayunan pala niyang sinabi ng katipan kanina na magtanan sila'y, hindi rin pala nila magagawa iyon. Mula pa kalahati ng biyahe ay nakaagapay na ang kotse sa kanila. Lahat ng pag-aari ko ay pinoprotektahan ko, Alice. Wika nito sa matabang tono, bahagyang naningkit ang mga mata. Hindi mo dapat ginawang umalis ng San Miguel kasama ang lalaking iyon. Napatingin dito ang dalaga. Anong ibig mong sabihing pinoprotektahan mo ang pag-aari mo? Tanong niya sa nangungunot na noo. Sa bahay tayo mag-usap. Final nitong sinabi at inihilig ang sarili sa sandala ng kotse. Maraming tanong ang naguunahan sa isip ng dalaga at sana'y masagot lahat iyon ng lalaking ito. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa Corinthian Garden. Gustong malula ng dalaga sa mga naglalakihan at naggagandahang bahay na tila nagpapaligsahan sa isa't isa. Hindi siya lumaki sa maliit na bahay. Ang Villa Manuela ay may 5 silid sa itaas at 2 sa ibaba. Pero namangha siya sa bahay na pinasok nila. An ultra-modern structure, in soft beige and white paint. Ang tigulan ng bubong ng mansion ay napakamahal na. 3 pang sasakyan ang nasa malaking garahe na sa tingin niya ay puro mga mamamahalin. Knowing that this man is very rich is different from really seeing it. Hindi ako maaaring magtagal, Alice.
Wika nito nang nasa loob na sila ng mansion. May isang meeting akong nagsisimula na sa mga oras na ito. Sinulyapan nito Morelo sa braso. Make yourself comfortable. Ituturo sa iyo ni Trining ang silid mo. Pero, mag-uusap tayo mamaya pagdating ko. Hindi lang maaaring i-postpone ang meeting na ito. Wika nito sa kanya at pagkatapos ay muling lumabas ng mansion. Dadalhin ko na sa itaas ang maleta ninyo, ma'am. Napalingon ng dalaga sa babaeng dumampot ng maleta niya. Ikaw ba ang si Trining? Opo, ang mayordoma dito. Sumunod ho kayo sa akin. Nagpatiuna itong limakad patungo sa malaking hagdang paikot. Carpeted ang gitna. Hindi malaman ng dalaga ang sasabihin at gagawin. Sa pakiramdam niya sa nakalipas na mga sandali ay biglang nagbago ang buhay niya. Narito siya sa isang estranherong lugar na pag-aari ng isang estranherong lalaki. A man her father despised. Ang tanging pamilyar sa kanya'y ang logo ng kumpanya na hindi naman nagdadala ng kaginhawaan kundi ay lungkot. Buong buhay ng ama ay inukol sa kumpanyang iyon. Ang Valencia International Paper Products. Isang magandang silid ang binuksan ng mayordoma. Halos bumao ng rubber shoes niya sa carpet na light brown ang kulay. Brass ang double bed, ganun din ang mga night table. Comfort and luxury ang ibinabadya ng silid. Humakbang siya papalapit sa French window at isang malaking swimming pool na hugis paa ang nabungaran niya sa ibaba. Dito ba siya titira sa loob ng isang linggo? Mabuti naman Ma'am Alice at nandito na kayo. Panahon na talaga para magpakasal kayo ni Sir Andrew, ani ni Trining na nagpalingon sa kanya dito. Pakasal? Nalilito na saad ng dalaga. Ano ang ibig ninyang sabihin, Nanay Andring? Nagtatakang napatitig sa anyang matandang babae na tila siya'y may amnesia. Ano hong kasal ang sinasabi ninyo? Pag-ulit niya nang hindi sumagot ang matanda at nanatiling nakatitig lang sa kanya. Ninyo ni Sir Andrew, hindi ba ninyo alam? Lalong naguluhan ng dalaga. Ano ang hindi ko alam? Naku pagpaumanhinan ninyo ang sinabi ko. Ang mabuti pa magpahinga ka na muna. Pagkasabi niyo'y, lumabas ng matandang babae. At naiwan si Alice na nanatiling nakatitig sa pinto. Iniisip ang mga sinabi nito. Nagulat pa siya nang tumunog ang intercom sa silid niya. Dinampot niya ito at sinagot. Ma'am Alice, may tawag sa inyo sa telepono. Gusto ba ninyong ibigay ko ang numero dyan sa silid ninyo? Anang katulong. Sino raw? Kevin daw po. Oh please, ibigay mo ang numero dito sa silid. Gusto niyang makarinig ng pamilyar na tinig. Hindi nagtagal ay nagring ang private line niya. Alice? Hello Kevin? May kasabi kang bungad niya. Nasaan ka? Dito sa isang mumurahing hotel sa Pasay ang tinuluyan ko. Ikaw, sino ang kasama mo dyan? Kevin, naguguluhan ako sa nangyayari. Alam mo ba kung sino ang sumalubong natin kanina? Ang mismong may-ari ng Valencia Paper Products International. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng nasa kabilang linya. I know, nakalagay sa calling card na iniabot sa akin. Paano nakilala ng tiyahin mo yan, Alice? Big time ang lalaking yan para maging acquaintance ng tiyahin mo. He was my father's boss, Kevin. Sa parting iyon ay hindi ako nagtataka. My father has been with the company for more than 20 years. But to bother with me personally, gayong maaari naman siyang mag-utos, ay hindi ko lubos maisip. Precisely, yun nga ang ipinagtataka ko. Hindi ang uri ni Mr. Valencia ang nakikihalubilo sa mga tulad natin o di kaya ay sa tiyahin mo. Wika nito na lalo lang nagkadagdag sa kalituhan ni Alice. Gaano tayo katagal dito sa Maynila, Alice? Mukhang nasira ang mga plano natin. Hindi ko pa nakakausap si Andrew. He left immediately pagkahatid sa akin dito. Hindi niya kailangang sabihin sa kasintahan ng tungkol sa sinabi ng mayordoma. Hindi rin niya naiintindihan. At dahil may mga katulong din naman sila sa villa, alam niyang hindi tamang magtanong sa mga ito tungkol sa personal na bagay. It is early, Alice. We can still go out. Manood ng sine o kumain sa labas. At saan ka kumuha ng perang panggala? Huwag mo naman akong hamakin. May bahagyang hinanakit ang tinig nito. Oh,
well, knowing na wala kang trabaho. Anyway, susunduin ba kita riyan? Matabang na natawa ang dalaga. I doubt it kung makapapasok ka kahit sa gate man lamang ng subdivision. Pwede naman silang tumawag sa'yo to confirm, di ba? Hindi nila ako kilala, Kevin. Si Mr. Valencia lamang ang maaaring magbigay ng ganong instructions. But try anyway. Sandaling nag-isip si Kevin bago sumagot. Baka nga tama ka. Bukas na lang at ipagbilin mo sa Andrew na iyon. Paano ka bang nasabit dyan? May kutob ako sa lalaking iyon, ha? Nagbuntong hininga siya ulit. Ewan ko, Kevin. Actually, kung hindi lang nakakahiya ay gusto kong mag-long distance kay Tia Sally. Isa pa ay by this time ay alam kong alam na ng Tia Sally na magkasama tayong lumuwas at ayokong marinig ang sermon sa phone. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaikot-ikot sa silid niya si Alice. Ito ba ang bakasyon? Ni hindi niya alam ang gagawin. Sa pakiramdam niya'y nakakakulong siya. Paano siya lalabas upang puntahan ang gusto niyang puntahan? Hanggang sa makapaghapunan at inabot na lang siya ng antok, ay hindi dumating si Andrew. Umaga na nang magising siya. Mabilis siyang pumasok ng banyo at naligo at nag-ayos ng sarili. Nagsuot ng faded denims at loose blouse. Itinrintas ang buhok sa likod. At pagkatapos ay lumabas ng silid. Nakasalubong niya ang isang unipormeng katulong. Gising na po pala kayo, Ma'am Alice. Bungad nito. Nasa library po si Sir Andrew. Bumaba na kayo roon at naroon ang almusal. Walang kibong sumunod dito si Alice. Binuksan ng maid ang pinto ng library matapos kumatok at muli ring isinara nang makapasok siya. Nakaupo si Andrew sa isang velvet upholstered sofa. Nakaputing t-shirt at puting shorts. Hindi niya maiwasang hindi humanga. Dynamic ang personality ng lalaki and definitely masculine. Good morning, Alice. Bati niya na itinuro ng isang kamay ang katabing single sofa. Good morning. Morning. Marahan niyang sagot at naupo. Sinalina ni Andrew ng juice ang baso niya. Nasa harap nila ang isang American breakfast. Thank you. Aniya at dinampot ang baso ng juice at uminom. Tulog ka na nang dumating ako kagabi. Simula nito. Inabot ng gabi ang huling meeting na pinuntahan ko. Tumanggo siya. Hindi ko na itatanong kung bakit kilala mo ang Tia Sally. Nag-aalangan niyang sinabi. Alam kong matagal nang nagtrabaho sa kumpanya ninyo si Daddy. I know you will come to that conclusions. May pagsang-ayon sa tinig nito. Anyway, where do you want to go this morning? Nabigla ang dalaga sa tanong at hindi agad nakasagot. Nagpatuloy si Andrew. I suggest na mag-shopping ka ngayong umaga. Pagkatapos ay mananghalian tayo sa kahit aling 5-star hotel na mapili mo. Sa gabi, maybe we can… Teka. Sansala niya sa sinasabi nito. Maraming salamat sa suhestyon, Mr. Valencia. Andrew, Alice, agap ng lalaki sa sinasabi niya. Hindi ninyo ako kailangang samahan sa pamamasyal. Alam kong abala kayong tao. Muli ay pinutol ni Andrew ang sasabihin niya. Andrew, ang pangalan ko, Alice, at hindi mo ako kailangang gamitan ng ninyo at kayo. Amuse nitong sinabi. Andrew, kung ganon. As I was saying, hindi mo ako kailangang samahan sa pamamasyal. Kung ipapahintulot mo ay susunduin ako ni Kevin ngayong umaga at magkasama kaming mamamasyal. Nakita niya ang biglang pag-iba ng ekspresyon ng lalaki. Tumayo ito mula sa kinauupuan. Dinampot ang sigarilyo sa mesa at nagsindi. Alice, nang sabi ni Sally na luluwas ka ng Maynila, ay alam mong alam ng tiya mo na mag-isa ka lang napaparito. At iyon din ang pagkakaalam ko. Wika nito na hindi tumitingin sa kanya at pagkatapos ay nagbuga ng usok pa itaas. Ang buong panahon ko, umpisa sa araw na ito, ay nakaukol sa iyo. But you don't have to, protesta niya. I mean, alam kong busy ka. Hindi kailangang mag-abala ka ng ganito. Hindi abala ang tawag ko doon, Alice.
kundi obligasyon. Obligasyon? Napataas ang 2 kilay ng dalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Why should you feel obligated with me? Ang daddy mo'y matagal nang namasukan sa kumpanya ko, bukod pa sa kaibigan siya ng papa. In one way or another, ay obligasyon kong, No, Mr. Andrew, wala kang gamong obligasyon. Sansala niya sa sasabihin niya. Hindi niya iniintindihan ang self-imposed obligation na sinasabi nito, gayong natatandaan niyang malinaw na hindi gusto ng daddy niya ang Andrew Valencia na ito. Katunayan nga niyan, ay gusto sanang hilingin sa iyo na lilipat na lang ako ng titirhan, sa hotel siguro. Sa nagsalubong ang mga kilay ni Andrew na humarap sa kanya. Sa hotel? Sinong nagbigay sa'yo ng ganyang ideya? Ang boyfriend mo? Inis masaad ng binata. Umiling siya. I do not mean to be rude but I just don't feel comfortable here. Mas gugustuhin kong mag-book sa hotel. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng sulok ng bibig ng kaharap. Sa palagay mo ba'y papayagan kitang sa hotel tumira? Nag-angat siyang bigla ng paningin. At bakit hindi mo ako papayagan? Ano ang karapatan mong pigilan ako dito? Nagtatakang tanong niya. Sa akin ka ipinagkatiwala ni Sally, Alice, pormal nitong sinabi. Dinampot ang tasa ng kape at humigop. Umiling siya. Kung sinabi sa akin ni Tia Sally ang tungkol sa ganitong arrangement bago ako lumuwas, ay hindi ako papayag, Mr. Valencia. This is not the kind of vacation I had in mind. Forgive me for saying pero para kong nakakulong dito. Nakakalula ang karangyaan ng bahay na ito. Inikot niya ang buong silid. Ikinalulungkot kong ganoon ang impresyon mo sa bahay ko, Alice. Ano ang gusto mong gawin ko upang maging panatag ang loob mo dito? Nakadama ng pagkapahiya si Alice sa naunang sinabi, bagaman nagtataka sa pagiging accommodating ng binata. Maraming salamat, Andrew, pero hindi ko gustong mag-impose at sana'y pumayag ka nang sa hotel ako tumuloy. Nakikiusap ang tinig niya pero ang determinasyon sa ilalim ng sinasabi ay naroon. Matagal bago sumagot ang lalaki. Ikinalulungkot kong hindi kita mapagbibigyan, Alice. Padabog siyang tumayo. Wala kang karapatang pigilan ako rito. Bahagyang tumaas ang tinig niya. Nagbuntong hinga ang lalaki. But I have all the right. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Lalong bumangon ang inis sa dibdib niya sa sinabi nito. Gusto kong makausap ang Tia Sally, Mr. Valencia. Mariing dagdag niya. Nagkibit na mga balikat si Andrew. Dinampot ang sipi sa side table at ito mismo ang nag-place ng tawag. Makalipas ang mahabang sandali ay ibinigay sa kanya ng binata ang sipi. Tia, agad niyang bungad. Natutuwa ako at nakarating ka na, Alice. Nahihimigan ng dalaga ang pag-aalangan sa tinig ng tiyahin sa kabilang linya. Tia, gusto kong hingin ng permiso ninyong hindi sa tahanan ni Mr. Valencia manirahan, agad niyang sinabi. Bahagya lang tinapunan ng sulyap ang binata na prenteng nakasandal sa gilid ng mesa at pinanunood ang sari-saring ekspresyon ng mukha niya. Alice, hiha, ang ating na mahiging hindi malaman ang sasabihin, hindi na ako ang magpapasya niyan kundi si Andrew. Na malaki ang mga mata ng dalaga na biglang napatitig sa lalaking prenteng nakasandal. Ano bang ibig ninyong sabihin? Bakit kailangang ibang tao ang hihingan kong pahintulot? Naguguluhang tanong niya. Nakikiusap ako, Alice. Ani ni Sally na gumagaral-galang tinig. Kung ano man ang sinasabi ni Andrew sa iyo, ay makabubuting siya mong sundin. Hindi natapos ni Sally ang sasabihin dahil kinuha ni Andrew sa mga kamay niya ang telepono. I'll talk to you later, Sally. Yes. Pagkatapos ay ini-off na nito ang CP at muling ibinalik sa pinagkunan. Hinarap si Alice na hindi pa rin nakakilos. Satisfied? Paasik matumayo ang dalaga. Hindi ko naiintindihan ng lahat ng ito, Mr. Valencia. Kung hindi mapagpasyahan ng Tia Sally ko kung saan ako manunuluyan, ay ako ang magpapasya. Gusto kong sa hotel tumuloy sa panahong narito ako sa Maynila. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Which hotel, Alice? The cheapest dahil yun lang ang kaya ng pera mo? I would not allow you. Hindi ako interesado sa opinion mo, Mr. Valencia. Sa hotel ako manunuluyan at hindi rito. Mariing wika niya. The nerve of this man na pagpasyahan kung ano ang gusto niya at hindi. At ang Tia Sally naman niya'y
Pinayuhan pa siyang sundin nito. Sa akin ka ipinagkatiwala ng daddy mo kaya may karapatan akong desisyonan ng tungkol sa iyo, Alice. Malumanay pa rin ang sagot ng binata. Namilog ang mga mata ng dalaga. Yan ang hindi ko mapapaniwalaan, Mr. Valencia. Paano akong ipagkakatiwala sa iyo ng daddy gayong hindi nito ninais na magkakilala man lang tayo? My father despised you. Now I can see why. Nakita niya ang paggalaw ng mga muscles nito sa mukha sa sinabi niya. Mananatili ka rito, Alice. Kung gusto mong mamasyal saan man, ay ako mismo ang sasama sa iyo. Mabilis na umiling ang dalaga. Hindi, Mr. Valencia. Ipinagpapasalamat ko ang mga kabandahang loob mo sa akin, pero hindi ito ang uri ng bakasyon na nasa isip ko nang balakin kong magpunta rito ng Maynila. Ngayong ding umagan ito ay aalis ako, kung ipakahintulot mo ang paggamit ko ng telepono mo. Ano ang silbi ng gagawin mo, Alice, when you will be spending my money? Wika nito na ikahinto niya sa akmang pagdampot sa sipi. Hindi ako tatanggap ng pera mula sa inyo, Mr. Valencia. Nakita niyang kinabakasan ng pagkabagot ang muka ng lalaki. Tumayo ito at lumakad patungo sa malaking narrow desk. May inilabas na mga dokumento at inilapag sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay sumandal dito. Mukhang nagkakamali ng description si Sally sa'yo, Alice. She said you are a submissive little one. Mali kung ganun ang impormasyong nakarating sa'yo, Mr. Valencia. Muli nitong akmang dadamputin ng telepono. Kung ang balak mong tawagan na yung boyfriend mo, forget it. Ni hindi siya palalampasin man lamang ng gwardya sa main gate. Naniningkit ang mga matang hinarap ng dalaga ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? You are not going anywhere, Alice. Mariing wika nito kasabay ng isang buntong hininga. Babalik na naman ba tayo dyan? Asik niya. Mananatili ka sa tahanang ito dahil iyon ang gusto ko. Nalalaki ang mga mata niya sa tonong ginamit nito. I own you, Alice. Idinugtong pa nito. Anong ibig mong sabihin? Pakiwari niya ay dumami ang mga gatla niya sa noo. Ilang beses na ba niyang inuulit-ulit ang tanong na iyon? Kahapon ay sinabi mong pinagproprotektahan mo ang pag-aari mo. Ngayon na may. Tulad ng narinig mo, pag-aari kita. Casual nitong sagot. Nobody owns me, Mr. Valencia. Sa pagkakataong iyon ay napukaw na ang galit niya at hindi ko naiintindihan ang mga pinagsasabi mo. Calm down, wika nito na hinawakan siya sa braso. Agad binawi ng dalaga ang kamay dahil pakiramdam niya ay nakuryente siya. I own you, Alice, since 3 years ago. Hindi magawang magsalita ang dalaga. Maang napatitig sa kaharap. Now listen, I never intended to tell you this but you're not giving me any choice. Inaasahan kong susunod ka sa mga sasabihin kasi sa'yo tulad ng sinabi ni Sally, pero mukhang mali nga siguro ang impormasyong tinanggap ko. Stop talking in riddles. Ano ang gusto mong sabihin? Sandali muna siyang tinitigan nito bago magsalita. Ipinambayad ka sa akin ni Ramon sa mga pagkakautang niya sa kumpanya. Hindi agad nakasagot ang dalaga sa narinig. Sinikap i-register sa isip ang sinabi ng kaharap. May utang ang ama mo sa kumpanya ng 2.2 milyong piso. Ikaw ang ipinambayad niya. Seryoso nitong saad. No! Bulalas ni Alice na hindi makapaniwala. Sinisikap ng isip ni Alice na tanggihan at huwag paniwalaan ang sinasabi ng kaharap. Pero ang ipinahihiwatig ng mukha nito ay sapat na upang manlambot ang mga tuhod ni Alice. Pati na ang paraan ng pakikipag-usap ni Sally sa kanya sa telepono kanina. Your father was a fool. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Andrew nang hindi siya magsalita. Pinilit niyang magtayo ng negosyo na una pa lang ay wala nang naidulot kundi pinansyal na pagkalugi. My father advised him against it dahil kahit paano ay magkaibigan sila. Hindi siya itinuring na ordinaryong empleyado ng papa. He was one of the pioneers when the company was still struggling. In some ways ay alam ng papa na sinikap ni Ramon na pantayan ang ginawang pagpalago ng papa sa Valencia International kahit tila kumunoy ang kumpanyang itinayo ng daddy mo at hinihila siyang palubog. His foolish pride wouldn't let him accept the truth. Hindi totoo ang sinasabi mo, anas ni Alice. Papaanong gagawin ng daddy niya iyon gayong kahit minsan ay hindi ito nagpakihiwatig sa kanila na mayroon itong ibang pinagkakaabalahan maliban sa trabaho nito sa mga Valencia? Inutang niya sa papa ang kapital na ginamit niya sa itinatayong kumpanya with a promise to pay within 2 years. Pero lugi na ang kumpanya at hindi pa nakakabayad ang ama mo.
hindi pa rin matanggap ng pride niya iyon. Ibinayarad niya ang buong niyugan ninyo pero iyon may kulang pa ring kabayaran sa inutang niya. Ang niyugan? Gusto na niyang panawan ng malay sa mga naririnig. Yes, matagal ng pag-aari ng mga Valencia ang niyugang iyon. I have the papers. Ibinaling nito ang tingin sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. You can check all the records. They are at your disposal anytime. Nagsisikip ang lalamunan ng dalaga. Tila nahahapong napasandal siya sa upuan. Your father didn't give up. He tried to save his company, pero wala na siyang resources so he resorted to... Sandaling huminto sa bahaging iyon si Andrew at tinitigan ng dalaga. He resorted to what? Tumingala siya rito. Tama na ang usapang ito, Alice. Mariing wika ni Andrew. Narinig mo na ang dapat mong malaman. Marahil ay, tama ka, kaya hindi kailangang putulin mo ang mga sinasabi mo. I might as well hear it all. Git niya sa matigas ring tono. Matiim na tinitigan ni Andrew si Alice. Nakita nito ang determinasyon sa magandang mukha niya. I do not want to... Ano ang ginawa ng daddy, Mr. Valencia? Agap niya sa sinasabi nito. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng binata. He resorted to embezzling company funds. Napahugot ng paghinga si Alice. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Inisip niyang muling nangutang ang ama sa mga Valencia. Hindi magagawa ng daddy iyon. That is a lie. A big lie para lang dumihan ang pangalan niya. He hated you at alam mo siguro iyon at ginagawa mo ito upang sirain siya. Kaya niyang tanggapin ang pagkawala ng niyugan nila dahil sa pagkakautang ng ama. Pero ang sabihing nagnakaw ng pera sa kumpanya ang ama ay hindi niya matanggap. Records will show you, patuloy ng Andrew, na ang mga bagang ay nagtagis. Hindi dahil sa hindi mapaniwalaan ni Alice ang ipinagtapat nito, kundi ang nakita niyang pait sa mukha ng dalaga. He cursed her father silently for having done this to her. Hindi nito gustong ipagtapat sa dalaga ang lahat ng ito, pero wala itong magawa dahil nagpipilit si Alice na umalis sa puder nito. Ang balansing utang ng daddy mo sa kumpanya ay hindi ko pinapahalagahan dahil personal nilang usapan ng papa iyon, patuloy ng Andrew. But to embezzle from the company funds ay hindi ko mapapalampas. I informed him that the company will not press charges provided he resign from his post and pay the money he embezzled. Humigit kumulang ay alam na ni Alice ang kasunod na sasabihin ng kaharap. Ipinangbayad siya ng daddy niya sa ninakaw nitong pera sa kumpanya. She tried to hold back her tears. Hindi niya akalaing magagawa ng daddy niya iyon sa kanya. He signed all the necessary papers as he gave his last possession to me, and that is you, Alice, he said ruthlessly. And he retained his job until his death after a year. Ang Villa, hindi halos lumabas ang tinig niya dahil sa paninikip ng dibdib. I own that too. Bawat sentimo na ginagastos mo ay sa akin nanggagaling sa loob ng 3 taon. Nang araw na pirmahan ng daddy mo ang mga papeles bilang pagkakaloob niya sa akin ng legal na karapatan sa'yo, he ceased to support you. Parang patalim na humihiwa sa puso ni Alice ang sinabing iyon ni Andrew. Sinikap niyang itaas ang mukha at tumitig dito. It isn't legal. Hindi maaaring ipambayad ang tao sa pagkakautang ng isa. Mabuhay niyang sinabi. Even without the necessary papers, you inherit your father's debt. Besides, hindi naman isinasaad ng dokumento na ginawa kang pambayad ng ama mo sa mga utang niya. Tiniyak kong hindi iyon ang lalabas sa mga papeles. If you will bother to read these documents, I am your legal guardian. Ang... Tia Sally, alam ba niya? It was a foolish question. Alam niya iyon. Of course. Tiyak nitong sagot. We communicate. Sa kanya ko ipinapadala ang anumang bagay na kinakailangan mo. Food, shelter, clothing, and education. Tuluyan ng tumulo ang mga luha niya. Mabilis siyang tumayo at lumakad patungo sa may bintana upang huwag makita ni Andrew ang mga iyon. She felt betrayed. Para siyang patabaing baka na sa loob ng takdang panahon ay dadalhin sa slaughterhouse. Binitiwan ni Andrew ang finale. In 2 weeks' time, Alice, you will become my wife. Mabilis niyang pinahid ng likod ng palad ang mga luha at humarap sa binata.
Hindi. Hindi ako papayag na mapakasal sa iyo, Andrew Valencia. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. You have no choice on the matter. Naglalabas ng apoy ang mga matang sinalubong niya ang mga tingin ni Andrew. Tao ako, Mr. Valencia, hindi bagay o hayop. I would have not offered you marriage if you were those two. Amused nitong sinabi na lalo lang nagpadagdag sa apoy na puso niya. Hindi ako magpapakasal sa iyo kahit na ikaw pa ang kahuli-hulihang lalaki sa lupa. Babayaran ko ang anumang pagkakautang ng daddy sa lahat ng paraang alam ko, pero hindi ako papayag na habang buhay na makulong sa piling mo. Marahas niyang sinabi na ikinapanlisit ng mga mata ng binata. Sa ibang pagkakataon ay baka katatakutan niya ang ekspresyon ng mukha nito, pero hindi sa mga sandaling iyon kung saan nag-uumapaw ng galit ang puso niya. At sa papaanong paraan ka makakabayad ha, Alice? Sell yourself to the highest bidder? Saad nito sa matiim na mukha. Iyon lamang ang alam ko para kumita ka ng malaki. Gayunpaman, mabubulok ang katawan mong iyan pero hindi ka makakabayad kahit kalahati sa pagbabayad mo ng utang ng daddy mo. Oh my God, bulaslas niya. The arrogance and cruelty of this man. Kahit ano ang mangyari ay hindi siya papailalim sa kapangyarihan nito. Itinaas niya ang mukha at naghahamong tinitigan ang binata. Why not, Mr. Valencia? I don't want to appear immodest, pero maganda ako. She raised her chin a fraction na para bang hinihintay na salungatin ni Andrew ang sinabi. Pagkatapos ay idinugtong, also, wala akong karanasan, and surely I command a high price. Hindi ba't uso ngayon ng ganyan? Kung nakakasakit ang tinging ipinukol sa kanya ni Andrew ay baka natumba na siya. Tumigas ang mukha nito at mabilis siyang nilapitan, mabangis na hinawakan sa magkabilang balitat. Yes, you're beautiful. No question about that. His voice soft but dangerous. Naririnig na yata niya ang pagtatagis ng mga ngipin nito. And if that is what you wish, hindi mo kailangan maghanap ng prinsipe para mabayaran mo ako. Surely, I am entitled to the first option. Your father embezzled 2.5 million from the company. 1 milyon, Alice, ikaw mismo. At ang 1.5 milyong balanse ay babayaran ng katawan mo sa loob ng 1 buwan sa kama ko. Biglang napatitig siya rito. No! Yes! He smiled ruthlessly. Bakit ka nagulat? You suggested it. Consider yourself lucky. Mahihirapan kang maghanap ng mayaman o prinsipe. Kailangan mo ng kakilala roon at bibigyan mo pa ng komisyon. Nakakalokong wika nito habang humihigpit ang hawak sa mga balikat niya. And you'd better start paying now dahil kumikita ng interest ang 2.5 milyon kung sa bangko inilagay iyon. At bago pa siya nakahuma, ay bumaba na ang marahas at malupit nitong mga labi sa kanya, hurting and bruising her lips in an arrogant kiss. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas upang itulak ito, pero tila bakal ang mga brasong nakayakap sa kanya. Halos madurog ang puso niya. Mula sa likod niya ay inilipat ni Andrew ang isang kamay sa katawan niya at marahas na dinama iyon. She tried to catch her precious breath when he left her mouth at hindi pa halos nakakahinga ay napasigaw na siya nang naramdaman ng labi nito sa leeg niya. No, please! Umiiyak na siya. You're hurting me. Sukat doon ay huminto ang binata. Tinitigan siya. Nasa mga mata pa rin nito ang pinaghalong galit at init. Dinama ni Alice ang mga labi at nanlaki ang mga mata sa dugong nakita sa daliri niya. Sinadya mong saktan ako! Hiyaw niya rito. Who knows kung anong paraan ang gagawin ng napili mo sa'yo? Wika nito. Bahagya pang tumaas bumaba ang puso niya. Alam niyang namumula ako. Hindi niya malaman kung paano aayusin ang nasirang blusa. You're a beast! Nanlalaki ang mga matang wika niya rito. I was offering you an honorable proposal pero tinatanggihan mo. And I demand payment. Mamili ka sa 2 option. Marry me
o babayaran mo ako sa paraang ikaw ang may suhestyon. And if you choose the latter, I will claim my partial payment. Soon. Nahinagod nito ng tingin ang buong katawan niya. Never had she seen such a mixture of emotions from a man's eyes, intense desire and anger. She gritted her teeth. That's choosing between the devil and the deep blue sea. Humakbang palayo sa kanya si Andrew at nagkibit ng mga balikat. Nasa iyo iyon, marry this devil or jump into the deep blue sea. May kasintahan na ako, Andrew. That fool. Muling naningit ang mga mata ng binata. Hindi mo ba alam na anuman ang mangyari sa iyo ay pananagutan ni Sally sa akin at kung may nangyari sa inyo ng lalaking iyon, mas mahal ang babayaran mo, Alice. Napahugot ng paghinga ang dalaga. Muli niyang ipinagsalikop ang mga blusang natanggalan ng mga butones. Nakadama siya ng panginginig, kung sa lamig mula sa aircon o dahil sa sinasabi ng lalaking ito ay hindi niya matiyak. Hinihintay ko ang desisyon mo, Alice. Hindi pinipili ang asawa, bulong niya. Tama ka, hindi nga. Hindi ko ginustong ipaalam sa iyo ang pagkakautang ng daddy mo. Intensyon kong suyuin ka tulad ng gusto ng mga kasing edad mo. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. You don't have to marry me. Tama uli, but I need a wife. Kaswal nitong sagot. Napapikit si Alice. 2.5 milyon at habang buhay sa piling mo? Ani niya sa pagitan ng pagod at panunuya. Nangisiring numuti si Andrew. Sa nakikita kong paraan ng paggastos mo, Alice, kahit na kayo pang magtiya ay hindi mo mauubos ang halagang iyon sa buong buhay ninyo. Kung papakasalan ako sa'yo, will you... Hindi niya maituloy-tuloy ang gustong itanong. Alam mo ang tungkulin ng isang asawa, Alice. Kahit ayaw ko, kahit ayaw mo. I hate you! Nanlilisik ang mga mata habang bumabangon pa rin ang galit niya. Kanina ko pa alam yon. It doesn't bother me. Inabot nito ang sigarilyo sa mesa at sinindihan. If and when I'll agree to marrying you, Mr. Valencia, tinitiyak kong kakamuhiin mo ang araw na pinakasalan mo ako. Wow! Threat, Alice? Saad nito. Naninikit ang mga mata ng dalaga. Nahagip ng tingin ng ashtray sa mesa. Dinampot niya iyon at akmang ibabato sa binata nang mariin nitong hawakan ng pulso niya. Napaaray siya at binitiwan ng ashtray. Hindi mo ako kailangang saktan. Hindi ba't iyon ang balak mong gawin sa akin? That's what you deserved. Tumaas ang mga kilay ng binata. You think so? I've lost 2.5 million and yet I deserve to be hit, Ali. Alice? Binitiwan nito ang kamay niya. You have until tomorrow to decide. Lumakad ang binata patungo sa Nara desk at dinampong ang telepono. Buong pagkamuhin niyang tinitigan ng dalaga si Andrew bago mabilis na lumabas ng silid, hindi alintana ang sirang blusa. Wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga maid sa ganoong ayos. Hindi totoo ang sinasabi mo, Alice. Pagalit na saad ni Kevin nang tinawagan niya ito sa hotel na tinutuluyan niya. Isang buntong hininga ang pinakwalan niya. Hindi ko rin mapaniwalaan ang lahat, Kevin. Oh, I could hate my father for this, pero wala na akong magagawa. At kahit ang Tia Sally ay gusto kong sisihin, I felt betrayed by her. Pahikbin niyang sinabi. Hindi ka pwedeng makasal sa kanya, Alice. Tayo ang magkasintahan. Protesta ni Kevin. Hindi ko rin gustong pakasal sa kanya, Kevin. He scares and intimidates me. Pero ano ang gagawin ko? She asked wearily. Hindi na niya kailangang ipagtapat dito ang mga pinag-usapan nila ni Andrew sa study. Kung pumayag kang lumayo tayo kahapon sa bus ay hindi sana umabot pa sa ganito. May bahid ng paninisisi ang tinig nito. Pero hindi pa huli, Alice. Makakalayo pa rin tayo ngayon. Meet me at the gate after an hour and a half. Nabuhayan ng pag-asang sinabi nito. I don't think that's possible, Kevin. Alam mo ba kung gaano kalayo mula rito hanggang sa main gate? Kaya ko bang lakarin iyon?
At kahit na nga bang lalakarin ko, sa palagay mo ba ay makakarating ako sa gate nang hindi malalaman ni Andrew? Narito siya, Kevin. What? Nagmura ang binata. Paano ngayon yan? Ewan ko, hindi ko pa alam. Kevin, pakilungdam ko ay isang investment at ngayon na ang panahon para mabawi ni Andrew ang mga nagastos niya sa akin sa nakalipas na 3 taon. Muling napaiyak ang dalaga. At gusto kong mawala sa kahihiyan, Kevin. Kahit ang ultimong bagay sa katawan ko ay mula sa kanya. Napahikbi siya. Get out from that house, Alice. Tumakas tayo, kahit saan. Kung kasal ka na sa akin ay wala na siyang magagawa pa. Kung aabot tayo sa puntong iyon, gusto niyang sabihin dito. Pero useless. Hindi ang uri ni Andrew ang pakakawalan siya ng pagganun lang. I am his legal ward, Andrew. Wala pa akong 21. My father legally entrusted me to him. Mapait siyang napailing. Legally entrusted. Disimuladong dokumentong ginawa ng daddy niya na kung tutuusin ay parang deed of sale. A legal ward. Kung nasa hustong gulang na siya, ay mapapawalang bisa niyang binirmahan ng ama. Pero paanong pagkakautang nito kay Andrew? Legally and morally ay obligasyon niyang bayaran yun. At kailangan niyang bayaran yun sa ayaw at sa gusto niya. By marrying him? Napapikit siya. Ano ang magiging buhay niya sa lalaking iyon? She shivered a little at the thought of marrying the man. Paano pa iibigin ni Andrew ang dalaga kung pagkamuhi ang nadarama nito sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.